Pero ngayon ay nais kong pumunta muna tayo sa mga salita ng ating Panginoon. At nais kong buksan natin ang ating banal na kasulatan sa aklat ng Revelation. Revelation chapter 5. At mula rito, babasahin ko na lamang at hindi ko na kayo anyayahan sa pagtayo dahil medyo may kahabaan ng verse na ito na gusto kong gamitin at hanguin natin dito ang ating pag-uusapan. Sa Book of Revelation chapter 5 verse 1 ay mababasa natin ang ganitong bagay. So kung aking babasahin ang verse na ito sa Book of Revelation chapter 5 verse 1. Sabi rito, verse 1, "At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakakita ko ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig, sinong karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito. At sino man sa langit o sa ibabaw man ng lupa o sa ilalim man ng lupa ay hindi makapagbukas ng aklat o makatingin man. At ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi nakasumpong ng sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. At nakita ko sa gitna ng luklukan at ng 4 na nilalang na buhay, at sa gitna ng matatanda ang isang kordero na nakatayo na wari ay pinatay, na may 7 sungay at 7 mata, na siyang 7 espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. At siya'y lumapit at kinuha ang aklat sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan. At pagkakuha niya ng aklat, ang 4 na nilalang na buhay at ang 24 na matatanda ay nagpatira pa sa harapan ng kordero, ng bawat isa'y may alpa at mga mangkok na ginto na puno ng kamanyang na siyang mga panalangin ng mga banal. At sila'y nangag-awitan ng isang bagong awit na nagsasabi, ikaw ang karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito, sapagkat ikaw ay pinatay at binili mo sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao sa bawat angkan at wika at bayan at bansa. At sila'y iyong ginawang kaharian at mga saserdote sa aming Diyos, at sila'y mga gahari sa ibabaw ng lupa. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming mga anghel sa palibot ng luklukan ng mga nilalang na buhay at ng matatanda. At ang bilang ay 10,000, tig sa 10,000 at libo-libo, na nagsasabi ng malakas na tinig, karapat-dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kapurihan, at kaluwalhatian at pagpapala. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nagsasabi sa kanya na nakaupo sa luklukan at sa kordero ay pagpapala, kapurihan, kaluwalhatian, paghahari, magpakailan-kailanman. At ang 4 na nilalang na buhay ay nagsabi, siya nawa, at ang matatanda ay nagpatira pa at nangagsisamba. Praise God. Muli natin sabihin, amen. So, ang Diyos ang magpala sa mga salitang ating binasa. Sa oras na ito ay nais kong bigyan ng pansin ang isang kaisipan at ito'y
gusto kong pamagatang the worthy one. The worthy one. At alam natin kung sino ang tinutukoy dito na the worthy one is the Lamb. The Lamb is the worthy one. Siya ang karapat-dapat. Siya ang marapat. So, sa puntong ito ay ating titingnan ang ganitong bagay dahilan kagaya ng aking na-mention ang tinatawag na katubusan ay makikita natin kung gaano ito kalawak at ito'y halos na-cover niya ang buong Biblia. Dahilan ang pinaka-theme ng Biblia ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At ang pinaka-sentro ng pinapakita ng Biblia ay ang katubusan ng bawat mga anak ng Diyos. At upang sila ay maibalik sa Diyos. But upang maisagawa ang tinatawag na redemption ay dapat merong isang karapat-dapat. Merong marapat na gagawa ng ganitong bagay. At makikita natin along the way sa ating pagtatalakay ay paano ipinakita ng banal na kasulatan ang korderong ito ay naging karapat-dapat. Paano siya naging karapat-dapat? At may mga bagay na dito ay ating mapagtatanto at makikita kung gaano kabigat ang kasalanan na ang ating Panginoon ay kanyang tinubos. At ano ang magiging direksyon ng lahat ng mga tao. At lahat ng yan ay makikita natin sa banal na kasulatan at malinaw na nakasaad sa Biblia ang ilang mga bagay. So kung ating titingnan ang senaryong ito sa Revelation chapter 5, ito ay kahapon ay sa Men's Fellowship ay nabanggit ko ang author ng Book of Revelation na si John the Beloved ay dahilan ng Diyos ay may purpose sa buhay ng lalaking ito kahit po ang kamatayan ay hindi siya kayang salingin dahilan sa plano ng Diyos. So, dito makikita natin na gaano kapangyarihan ang layunin ng Diyos sa buhay ng isang tao. Gaano makapangyarihan at gaano ito ang siyang nagtatagumpay sa buhay ng isang tao dahilan ang tinatawag na layunin ng Diyos sa kanya. So, bakit tayo narito sa ibabaw ng sanlibutan? Ito'y dahilan sa layunin ng Diyos. Kaya tayo nag-exist sa ibabaw ng mundong ito, kaya tayo ipinanganak. Well, hindi tayo pinanganak sa mundong ito para sa walang kabuluhan lamang. Ipinanganak tayo for a purpose. We are born for a purpose. Tayo ipinanganak na merong layunin. So tayo po ay hindi, bawat isa sa atin, we are not a mistake. How many can say amen to that? Hindi tayo bunga ng pagkakamali na sinasabi ng ilan na tayo, ang ilang mga tao ay bunga ng pagkakamali kaya sila dumating sa ibabaw ng sanlibutan. But no, brothers and sisters, ang bawat isa sa atin ay ipinanganak for a purpose. Ipinanganak na merong layunin. At kung ipinanganak na merong layunin, we are not a mistake. Hindi tayo isang pagkakamali. Merong Diyos na naggiya ng lahat ng mga bagay. And at the end of the day, ay makikita natin at masasabi natin yung sinabi ng Book of Romans chapter 8 that God, all things work together for good. God, ang Diyos ang siyang gumagawa. Ang ganda ng Book of Romans sa version ng NASB ay pinakita na ng verse 28, and we know that God causes all things. We know that God causes all things.
ang Diyos ang siyang may dahilan ng lahat ng mga bagay. Ang mga bagay na nagaganap sa ibabaw ng lupa, siya ang gumawa ng dahilan. Bakit ito nagkaganito? Ito ay sa ilalim ng kanyang sovereignty, ng kanyang sariling kapasyahan at sariling kagustuhan. So dito sa punto na aking binibigyan ng pansin si John the Beloved, bagamat siya ay nang siya ay kasama pa ng ating Panginoon, si Peter ay sinabi ng ating Panginoon kay Peter, sabi niya, Pedro, ngayon ay bata ka, pagtanda mo, iunat mong iyong kamay, bibihisan ka ng iba, dadaling ka sa lugar na hindi mo gusto. At dito, ang tinutukoy doon ng ating Panginoon ay ang uri ng kamatayan na kanyang maranasan sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. At nang maintindihan ito ni Apostol Pedro, at nakita niya si John ay nakahilig doon sa dibdib ng ating Panginoon, sabi niya, ngunit Panginoon, ano naman ang gagawin ng taong yan? Pointing to Apostle John. At sabi ng ating Panginoon, ano sa iyo? Kung loobin ko, kung naising ko na siya'y mamanatiling buhay hanggang sa aking pagparito. At yun ay iniisip nila na si John ay hindi na mamamatay. Pero ito ang dahilan, mga kapatid, dahilan sa purpose ng Diyos upang isulat ang Book of Revelation. At bago maisulat ang Book of Revelation, si John ay pinersecute siya. At ang ginawa sa kanya ay itinubog siya sa kumukulong sebo o langis. At nang siya ilubog doon, mga kapatid, ang Diyos na nagligtas kay Shadrach, Meshach at Abednego is the same God na nagligtas kay John the Beloved. Ang apoy na hindi nagkaroon ng kapangyarihan sa tatlong magkakaibigang ito ay siyang Diyos na nagpakita ng kaya niyang gawin sa panahong yun ng kumukulong langis ay hindi man lamang nagluto sa balat at sa katawan ni John the Beloved. So that's amazing. Kamangha-mangha. At dahilan siya ay hindi namatay, ipinatapon siya sa Isle of Patmos. But mga kapatid, nang itinapon siya doon sa isla ng Patmos, doon naman ang Diyos nagpahayag sa kanya. So makikita natin ang ganitong mga bagay, kahit ang kamatayan ay hindi kayang salingin ang isang anak ng Diyos kapag ang Diyos ay merong plano sa kanya. So ito ang ating magiging lakas ng loob sa buhay na ito. As long na ang Diyos ay merong layunin sa iyo, well, ikaw ay mananatili sa ibabaw ng sanlibutan. Kung ikaw ay dumaan sa isang karamdaman at ikaw ay nakalagpas sa karamdaman ito, ibig sabihin, meron pang layunin ng Diyos na gusto niyang ipakita sa iyo. Meron siyang bagay na gustong gawin. At dito, nang si John ay nasa lugar ng Patmos. Ang Patmos ay isang isla na doon itinatapon ang mga pusakal ng mga kriminal. At ayon sa kasaysayan, ang lugar na ito infested ng maraming mga mababangis na mga makamandag na mga hayop. Pero gayon pa man, hallelujah, nanatili si John. At alam niyo mga kapatid, tanging si John ang siyang namatay ng ordinaryong kamatayan. Namatay siya sa katandaan. Karamihan sa mga apostles ay namatay through martyrdom. But John ay namatay siya sa katandaan na matapos ang layunin ng Diyos sa kanya ay makita. So isa sa kanyang pangitain na kanyang itinala dito sa Revelation chapter 5 ay isang notable na pangitain na nakita niya, na kagaya ng nakita ng mga prophets in the Old Testament, kagaya na nakita ni Isaiah, kagaya na nakita ni Ezekiel, kagaya na nakita ni Daniel,
ay nakita rin ni John ang ganitong setting, at nang makita niya ang ganitong senaryo sa sangkalangitan, dahilan sabi ng verse 1, nakakita siya ng isang luklukan. See, I saw in the right hand of him who sat on the throne a book written inside and on the back sealed up with 7 seals. So makikita natin mga kapatid, sa langit, walang 3 luklukan. Walang 3 trono doon. Na ibig sabihin, ang ilan ay mayroong mga pangitain na nakakita ng 3 luklukan, isa sa Ama, isa sa Anak, at isa sa Espiritu Santo. Well, hindi ko alam kung saan ang galing yung pangitain yun. Pero nang nagpakita ang Diyos ng pangitain kay John, ay nakakita lamang siya ng isang luklukan at isang nakaluklok dito. So, pagpapakita ito ng Diyos na nasa luklukan, na siya ang may hawak sa kanyang kanang kamay ng aklat na merong selyo. So yung aklat na merong selyo ay mahirap natin ma-imagine, pero ito ay usually yung selyo na ginagamit sa old times, ay yung scroll ay yung pinaka tinatawag na aklat ay ito ay scroll. At doon sa pinakadulo ng lupi ng scroll, doon nilalagay yung tinatawag na clay as a seal. So meron siyang tinatawag na 7 seals, yung aklat na ito, yung scroll na ito. So ang mindset natin ay wag natin tingnan sa ating kasalukuyang libro na nakikita na kagaya ng mga printed book na kagaya nito. But yung book sa old times, sa unang panahon, ito ay balumbon, tinatawag na scroll, at doon sa dulo ay nilalagyan ng pinaka-seal o kagaya ng clay, na ito ay nababasag kapag binuksan yung pinaka-document. So nakakita siya ng isang aklat, at ang aklat na ito, yung tinatawag na scroll, ay merong 7 tatak. At ang verse 2 ang nakakuha ng pansin ni John dito, ay yung verse 2, sabi niya, merong isang malakas na anghel. Yung malakas na anghel na ito, ay hindi lamang siya in the sense na malakas, kundi siya ay parang matapang na anghel. So kagaya naranasan ng ating mga kapatid kapag humaharap sa ilang mga nasa gobyerno, may mga masusungit, pero ito higit pa sa masungit. Siya ay matapang, siya ay malakas na anghel, at siya ay sumisigaw. At naghahanap siya ng ano? And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice. Sumisigaw siya at naghahanap, meron siyang hinahanap. Meron siyang hinahanap. Nasabi niya, I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the book and to break its seals? Sino ang karapat-dapat? So ang hinahanap dito ay isang karapat-dapat. Sino ang karapat-dapat na magbukas ng aklat, pero bago buksan ng aklat, ay dapat tanggalin muna at sirain ang seal nito. So, sino ang karapat-dapat? So, alam natin mga kapatid, ang bawat, ang mga, sabihin natin, may mga dokumento na ito ay para lamang o meron lamang taong may karapatan para doon sa document na ito. At ang tinutukoy dito, ang aklat na ito, mga kapatid, ay ginamit ito ng ating kapatid Barbanham na ang aklat, yung scroll na ito ay tinawag niyang title deed. Nang ibig sabihin ay ito, dito may kinalaman ang lahat ng nilalang ng Panginoon.
tao at buong kalikasan at lahat ng bagay ay ang kinakailangan niya ay isa na kukuha ng aklat. Nang ibig sabihin na pinapakita rito, sino ang tutubos ng aklat na ito? Sino ang tutubos? So yun yung pinaka-idea o pinaka-theme ng chapter 5 ng Book of Revelation. Sino ang tutubos? At yung tutubos na ito ay isang karapat-dapat. At sabi rito, nasabi niya, sino ang karapat-dapat na magbukas ng aklat at magsira ng tatak nito? At tumingin si Juan, at dahilan siya'y ang malakas ng anghel ay naghahanap ng karapat-dapat, siya man ay naghanap. At nakita niya doon, napansin niya doon sa vision na yun, doon sa senaryong yun, na nang naghahanap ng karapat-dapat, walang lumilitaw na karapat-dapat. At sabi niya, no one in heaven, or on the earth, or under the earth, was able to open the book, or to look into it. So, alam niyo, kapag doon sa vision, ay ramdam niya yung atmosphere na nangyayari sa panahon yun. Ramdam niya kung ano ang kalagayan sa panahon yun. So, masyadong suspense ang vision ito. Merong isang malakas na anghel na nagtatanong, sino ang karapat-dapat? At habang siya naghihintay doon sa senaryo, doon sa vision yun, ay wala siyang nakikitang nag-step out o pumapasok o sino man na karapat-dapat. At nakita niya na walang karapat-dapat. At nung sabi rito, verse 4, then nang makita niya na walang karapat-dapat, siya'y nagpasimulang umiyak. Then I began to weep greatly because no one was found worthy to open the book and to look into it. Walang karapat-dapat na magbukas ng aklat ni tumingin man dito. Ni tingnan ang aklat na ito ay walang karapat-dapat, kaya siya ay labis na umiyak. Na mga kapatid, kung hindi mo maintindihan ang aklat na ito, ang chapter 5 ay maring hindi mo, sasabihin mo, sobra naman bakit siya umiyak. Pero gusto kong makita natin ang ilang mga bagay para maintindihan natin bakit si Juan ay umiyak. So, ang pinapakita rito, doon sa verse na yun, isang makapangyarihang anghel at na sumisigaw na naghahanap, who is the worthy one? At sabi niya, ang hinahanap niyang worthy one na karapat-dapat ay siya ang tutubos. Siya ang tutubos. At ang pagtubos na ito ay kagaya ng sinasabi ng Book of Psalms, ang katubusan ng lahat ng kaluluwa ng tao. Ang buong lahat ng kaluluwa ng tao ay mahal, sabi ng banal na kasulatan. Psalm chapter 49. So, ang hinahanap ay karapat-dapat na tutubos, but no one was found worthy. And John began to weep. At siya ay umiyak. Anong dahilan, mga kapatid? Dahilan, kapag walang tutubos, ang buong creation ay mapapahamak. Ang buong creation, ulitin ko, ang buong creation ay mapapahamak. Well, minsan po, kapag hindi mo naintindihan ang senaryo, parang ang tingin mo sa mga sitwasyon at pangyayari, exaggerated or overacting. Well, mga kapatid, hindi ito overacting. Hindi rin ito exaggerated. Kapag naintindihan mo ang senaryo, kapag naintindihan mo ang sitwasyon, maaaring ikaw ay kagaya rin ni Juan na iiyak.
Alam niyo kung bakit? Dahilan sa aklat ng Genesis, dito naganap ang pagkahulog ng tao. At ang pagkahulog ng taong ito ay sa tingin natin is just a simple fall, is just a simple mistake, ito'y isang simple lamang na pagkakamali ng ilan. Ang tingin ay kumain lang naman ng prutas. Bakit nasadlak sa ganitong kalalagayan ng buong sanlibutan? Well, yun nga mga kapatid, yung point na pinapakita rito. How come na ang buong sanlibutan ay nahulog sa ganitong kalalagayan kung ito ay isa lamang pagkain ng mansanas? Diba? Kung ito ay pagkain lamang ng isang mansanas, isang prutas, ganun ba kabigat ang kasalanan ng ganitong bagay? But brothers and sisters, tingnan ninyo ang mismong senaryo doon sa Genesis chapter 3, sa panahon ng fall of man. Na ito ang isa sa makikita natin na isang pinaka-malungkot na kasaysayan ng sangkatauhan, ng unang lalaki at babae. So hindi pa man sila dumadami, pero sila ay nahulog na sa ganitong bagay. Well, alam natin ang senaryo, ang pangyayari mga kapatid, ang babae ay dinaya ng serpente. Ang serpente rito ay hindi siya ahas na gumagapang sa lupa. Ang serpente rito ay isang hayop na hindi siya gumagapang, siya ay kagaya siya kung nakakita kayo ng nakikita natin yung chimpanzee o yung tinatawag na ape man, ay meron pang sa pagitan nito na mas malapit kaysa sa tao. At dahilan kung ang serpent na ito ay dati nang gumagapang, well, pagtatawanan lang siya kung siya isusumpa, gagapang ka at tiyan ang yung ilalakad sa ibabaw ng lupa. So, meaning to say that prior to the curse, prior dun sa curse, hindi siya creature na gumagapang sa lupa. Siya ay nakatayo, nakagaya ng tao. And the curse, at ang curse lamang ang siyang naging daan kung bakit siya gumapang at siya gumapang sa ibabaw ng lupa. So, to cut the story short, ay ang babae ay napaniwala o siya ay nadaya. Siya ay nadaya at sinabi sa kanya, hindi ba talaga, sinasabi ba ng Diyos na hindi ka pwedeng kumain ng mga puno dito? At sinabi ng babae, pwede kaming kumain pero wag namin kakanin yung nasa gitna ng halamanan, wag namin hipuin ito, baka kami mamatay. At sabi ng kaaway, sabi ng serpente, hindi ka mamamatay. Dahilan alam ng Diyos na kapag kinain mo, ay mamumulat ang iyong mamata, magiging kagaya ka ng Diyos. Well, pinapakita sa kanya ang isang bagay na magiging kagaya siya ng Diyos, but hindi alam ng babae na siya ay nasa anyo na ng Diyos. Nakuha niyo yung punto, mga kapatid. Dahilan nilalang ang tao in the image of God. So, dinadaya ng kaaway ang babae at pilit na pinapaisip sa kanya na hindi siya ganun, pero siya ay ganun na. So, ganun ang pandaraya ng kaaway. So, minsan, ang tao ay ipapakita niya sa tao na siya'y hindi ligtas, pero siya'y ligtas. At minsan naman, ang tao ay dadayain niya na siya'y ligtas, pero hindi pa naman siya ligtas. So, pero dito sa puntong ito, nang mahulog sa pagkakasala ang babae dahilan sa pandaraya ng kaaway, ng serpente. Sabi rito, nang sila ay, verse 7 ng chapter 3, nabuksan ang kanilang mga mata at kanilang nakilala na sila'y mga hubad at nagtahi sila ng mga punong o mga dahon ng igos at naglagay ng
pantapi sa kanilang katawan. At narinig nila ang tinig ng Panginoon na lumalakad doon sa halamanan in the cool of the day. At ang lalaki at ang kanyang asawa ay nagtago doon sa halamanan. Dahilan sila ay hubad. At nang hinanap si Adan, Adan, nasaan ka? Sabi niya, narito ako. Ako'y nagtatago sapagkat ako'y hubad. At sabi ng Panginoon, bakit mo sinasabing ikaw ay hubad? Kumain ka ba ng bunga ng sinabi kong huwag mong kakanin? Ang sabi niya, ang babae na binigay mo sa akin. So, para ma-justify siya sa transgression na ito, ay sinabi niya, ang babae na binigay mo sa akin. So, ibig sabihin, parang ibinabalik niya yung sisi, kung hindi mo ako binigyan ng asawa, hindi ako mahuhulog sa ganitong sitwasyon. So, but, tingnan ninyo yung pangungusap dito. Sa verse 11, sinabi roon, sino nagsabi sa iyo? Sabi niya, ang babae ay na binigay mo sa akin, ay binigyan ako at ako'y kumain. At sabi ng sumunod na pangungusap, verse 13. Sabi ng verse 13, sabi niya, nang sabihin ni Adan, ang babae na binigay mo sa akin, ang verse 13 na nagsabi, at sinabi ng Panginoon Diyos sa babae, ano itong iyong ginawa? Sa wikang Ingles, pinakita roon, what is this you have done? Ibig sabihin, meron itong malaking epekto. Nakukuha niyo ba, mga kapatid? Yung pangyayaring ito ay may malaking epekto. Ano itong ginawa mo? Diba? Ganun yung expression. Diba kapag ikaw ay nakakita ng isang pangyayari na ito'y ginawa ng isang tao, dahilan alam mo yung magiging yung resulta nito, ang una mong expression na sasabihin, anong ginawa mo? So dito, pinapakita na meron itong malaking epekto. Hindi lamang sa kanila, kundi sa buong human race. So ganun ka bigat. Now, tingnan natin. Well, alam niyo ba kung ano ang klase ng kasalanan ito? Well, gusto kong gamitin ay may mga narinig akong ganitong mga pangungusap. At minsan may mga mangaral ginagamit ang ganitong bagay. At nakita ko na para ma-describe yung bigat at bigat ng kasalanan na naggawa ng mag-asawang ito sa pasimula, ay, alam nyo, merong isang tinatawag na crime. At ang crime na ito ay yung tinatawag na treason. Yung high treason. Well, ang high treason na ito, so para maintindihan ninyo yung ganitong klase ng crime. High treason. High treason is a very serious crime which involves putting your country or its head of state in danger. So yung tinatawag na crime na ito ay dito ay inilalagay mo ang iyong bansa at ang pangulo ng bansa sa isang bingit ng ibig sabihin sa danger. Sa iba pang pagpapakita ng meaning ng high treason. High treason is the committing of crime that seriously threatens the safety of your country. So meaning to say, ang treason is a betrayal. Kapag sa panahon ng war, sa panahon ng digmaan, dalawang bansa magkalaban. For example, ang Pilipinas ay merong kalabang ibang bansa. At kapag ikaw ay pumanig doon sa kabila, sa kaaway, that's treason. Nakukuha niyo yung punto, mga kapatid. Yun ay isang crime. Yun, ang ganong crime, ibig sabihin, ikaw
ay gumagawa ng daan para yung kaaway ay makapasok na mabilis at matalo niya at magawan niya ng harm yung bansa na yung kinaroroonan. So ito ay pwedeng i-commit ng mga kahit ng isang alien o isang foreigner. Kapag isang foreigner ay narito sa bansang ito at siya ay nakipag-ugnayan sa kaaway na bansa at nagkaroon ng parang madaliang paraan para siya makapasok o magawan niya ng harm ang bansa, that's treason. Naalala ko ang isang Hudyo na siya ay naging spy at siya ay nakapunta sa Palestine at nagawa niyang i-disclose ang mga sekreto kung bakit saan nagtatago yung mga kaaway, saan yung kanilang mga ammunition, kung saan naroon yung kanilang mga puwersa. At ang ginawa ng taong ito na Hudyo ay pinadala niya through sa pamamagitan ng yung radio signal. Yung radio signal na ginagamit ng panahong yon para through radio communication, hindi ito Morse code. Sa pamamagitan ng Morse code, na pinakita niya kung saan na nandoon ang kaaway, nandoon ang puwersa ng kaaway, ang kanilang tanggulan, ang kanilang pinagtataguan. At yun po ang naging daan bakit naging matagumpay ang 6 Days War sa panahon ng 1967, Israel and Egypt at ilan sa mga karatig na mga Arab countries. Dahilan sa isang lalaki at dumating ang time na huli yung taong ito na naroon sa kanyang apartment na nagsisend ng Morse code at siya ay binitay. So ibig sabihin, yun ay mabigat na crime na iyong parang ibinebenta mo ang iyong bansa sa kaaway mismo. And that's what happened, mga kapatid. So, third meaning, high treason is the crime of making war against the government of your country or attempting to help an enemy to take control of your country. Alam niyo ba kung ano ang nangyari? Nang mahulog sa pagkakasala ang unang lalaki at babae, na ibigay ng tao ang kapangyarihan mula sa kanila at naibigay ang kapangyarihan sa kaaway. And that's the reason dito natin titingnan ng point of view na makita natin ganon kabigat ang kasalanan na kanilang ginawa. Na naibigay ang sa kaaway that's supposed to be na sila yung may dominion, di ba? Supposed to be ang tao ang merong nilalang ng Diyos to have dominion on this earth. Para magkaroon sila ng dominion sa ibabaw ng lupa. But what happened after the fall, nawala sa kanila ang dominion, napunta kanino? Napunta sa kaaway. At mula noon, now tingnan natin, ang kalalagayan, gusto kong i-quote ang isang message ng ating kapatid hango sa paksa niyang Revelation chapter 5, part 1. Sa paragraph 123, sabi rito, now in the fall, so binabalikan niya in the fall. Now in the fall, Adam forfeit the title deed to that. Yung title deed ng buong mundo, dahilan ang buong creation ng Diyos ay inilagay niya sa tao. Do you get the point? Psalms chapter 8. Ang buong creation ng Diyos, ang tao ay nilalang na mas mababa kaysa anghel, pero ibinigay sa kanya ang dominion, hindi sa anghel binigay ang dominion ng earth, kundi sa tao na mas mababang nilalang kaysa mga anghel, doon ibinigay ng Diyos ang dominion sa kanila.
Pero nang ibinigay ng Diyos ang dominyong ito sa kanila, nang sila ay madaya, nang sila ay mahulog sa pagkakasala, na forfeit niya yung karapatang ito. So yung tinatawag na title deed ay yung kanyang karapatan, the title deed to that, he forfeit it to Satan. Sabi niya, Satan took the title deed. Adam was very slothful and he did not redeem his rights, for he could not redeem his rights. Sabi niya, si Adam ay isang, ang sabi rito, hindi niya kayang tubusin, kunin, ibalik ang kanyang karapatan sa kanyang sarili dahilan hindi niya na ito kayang gawin pa. But Satan, which does not rightful own it, hindi talaga siya ang may karapatan sa bagay nito. Sabi niya, but Satan, which does not rightfully own it, but he possesses that. He become what? He is the God of this earth. He become now the God of this earth. So nakita niyo yung mabigat na kasalanang nagawa. Ito'y pandaraya, pero walang magagawa nang nadaya ang babae na wala sa kamay ng tao ang lahat ng karapatan. So, he become what? He is the God of this earth. The Bible said so. He possesses that, not because that he really rightfully gets it, hindi niya ito nakuha sa legal na paraan, kundi nakuha niya ito in a deceitful way, in a deceitful manner. Dinaya niya yung pandarayang ito ay naging daan para makuha niya. But he possesses it. Now, do you get it? Sabi niya, Satan possesses that. He holds it into his hand. At ano pa ang nangyari? Sinabi niya rito, death is in his hand, and the earth is in his hand. The world belongs to him. Every nation belongs to him. He governs and controls the whole world and everything in the world. Satan does. Ang Book of Romans, chapter 5. Tingnan natin ang pinapakita rito. Romans chapter 5. Sa verse 12, pinakita roon na pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang tao, sa pamamagitan ng Adan. So, sa pamamagitan ng isang tao, nakapasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At yan ang dahilan, ang kamatayan ay nag-spread sa lahat ng tao. So yung kabayaran ng ginawa nila Adan ay ang kaaway ngayon ang nagkaroon ng control dito sa ibabaw ng lupa. At ang kaaway ay meron siyang kapangyarihan sa kamatayan. At ang kamatayan ngayon ang siyang pinapairal ngayon sa buong sanlibutan. Dahilan ito ay nasa kanyang kapangyarihan. So, tutuloy natin ang verse na ito. So, ito ay so pinakita ng sa tao, pumasok ang kasalanan at ang kamatayan ay nagkaroon ng kapangyarihan at ang lahat ng tao ay nakakaranas ng kamatayan. Napunta natin ang verse 16. Ang verse 16, meron lang ilang part na bibigyan ko ng pansin para
tingnan natin yung nangyari sa halamanan o sa pasimula. Sabi ng verse 16, yung part lang na sinabi diyan, for on the one hand, the judgment arose from one transgression resulting in condemnation. Sa pamamagitan ng isang tao sa kanyang pagsuway o pagsalangsang, ang naging resulta nito is condemnation. Ibig sabihin, kahatulan. Merong hatol na ibinigay ang Diyos sa tao dahilan, bagamat ang tao ay anak ng Diyos, ang tao ay minamahal ng Diyos, ngunit ang Diyos ay matuwid. Ang Diyos ay hindi siya nagbibigay ng consent sa anumang bagay. Ang nagkasala ay kinakailangang parusahan. So, merong tinatawag na condemnation. Yung salitang itong condemnation, ibig sabihin ng buong tao ngayon ay condemned na. Papunta na siya sa kapahamakan dahilan sa isang act na ito na ginawa ni Adan. So tandaan natin yan mga kapatid, meron ng condemnation sa tao. Doon pa lamang sa ginawa ni Adan, ngayon ang lahat ng tao na ipapanganak ay condemned na dahilan sila ay nakasala kasaman kay Adan. So resulting in condemnation, sa verse 17, ginamit naman yung bahaging ito. Sabi niya, verse 18 na lang. Sabi niyan, so then, as through one transgression, there resulted, yung pagsalangsang ng isa ay nagbunga ng, condemnation to all men. Condemnation to all men. May kahatulan na sa lahat ng tao. May kahatulan na sa lahat ng tao. So, ito ngayon ang senaryo na nakikita ni John. Diba? Ito yung nakikita niya na kung walang lilitaw na worthy na manunubos, whole creation will be lost. Ito yung pinapakita ng verse na yan. The whole creation will be lost. Ang buong sanlibutan, ang buong nilalang ng Diyos ay wawasakin, sisirain, mapapahamak. Kaya nga pinapakita ng talatang ito. So, kung hindi natin maintindihan at bibigyan ng emphasis ang ilang mga bagay, ay makikita natin na parang magaan ang mga pangyayari. Pero si Pablo at ang mga salita ng Diyos ay nagpapakita ng ganitong bagay. So, sabi rito ng banal na kasulatan, merong pinapakita ang verse na ito. sa chapter 3 ng book of John, sa last verse ng chapter 3, He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son will not see life, but the wrath of God abides on him. So, ito ang kalalagayan ng buong sangkatauhan. Ang galit ng Diyos ay naroon sa kanila. Kaya, doon sa Book of Revelation, if you will babalikan natin yung verse na ito. Doon sa Revelation chapter 5. Nang merong lumabas na anghel na naghahanap ng karapat-dapat
Well, ibig sabihin, it's about time na kinakailang merong lumabas na karapat-dapat. Dahilan kung walang lalabas na karapat-dapat, hallelujah, ang kahatulan ay gagawad na sa lahat. Alam natin kapag ang merong death penalty ay merong oras, di ba? Merong oras na bibitayin ng isang taong nagkasala. At yung oras na yun ay napakahalaga. Halaga ng oras na yun at bawat tik ng segundo ng orasan ay lahat ay nasa suspense. So ang tanging inaantay nila sa panahon ng execution ng death penalty ay ang pagtawag ng Pangulo. Dahilan, ang Pangulo lamang ang siyang kayang magbigay ng pardon doon sa tao na nasa death row. Nasa bingit ng kamatayan. Pero, merong oras na kinakailangan sa panahong yun ay lumitaw o tumawag yung karapat-dapat para mapigilan ang judgment. So, nung naghahanap ng karapat-dapat, so this strong angel ay nagpapakita na kung walang lilitaw, judgment ay darating. Kaya habang ang senaryo ay naghanap ng karapat-dapat at walang karapat-dapat, anong nangyari? Anong ginawa ni John? Umiyak siya ng labis. Dahilan, hindi lamang ang creation na mapapahamak, kahit siya mismo. Kahit mismo siya ay mapapahamak. At siya umiyak. At habang siya umiyak, dahilan nakita niya walang lumilitaw na karapat-dapat. But, sabi ng verse 5, and one of the elders said to me, stop weeping. Behold, the lion that is from the tribe of Judah, the root of David, has overcome so as to open the book and its 7 seals. Sabi niya, huwag kang umiyak, Juan. Merong isa, sabi ng isang elder doon sa 24 elders, merong isang bumangon na elder doon among the 24, mula doon sa 24, at sabi niya, stop weeping, huwag kang umiyak. Ang leon sa tribo ng Huda, ang ugat ni David ay nagtagumpay at meron siyang, at siya'y nagtagumpay at ngayon, see, ang karapat-dapat dito, hindi lamang siya basta karapat-dapat, dapat siya ay nagtagumpay. So, hindi lamang siya basta worthy na ipinanganak na worthy, kundi bukod sa siya ay pinanganak, siya ay nagtagumpay. Siya ay nagtagumpay para siya ay magbukas ng aklat at alisin ang mga tatak nito. At nang marinig niya yung tinig na yun, well, naputol ang kanyang iyak at hinanap niya sino yung karapat-dapat na yun. At nang makita niya, nakakita siya sa gitna ng luklukan, nakatayo na doon sa malapit, doon sa gitna ng luklukan. And I saw between the throne with the 4 living creatures and the elders, a lamb is standing as it is slain. Nakatayo ang isang kordero na merong open wound. At siya ay duguan, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God, sent out unto all the earth. And he came, and siya'y pumaroon at kinuha niya ang aklat. At mga kapatid, makikita natin, hindi nag-refuse yung nakaupo sa luklukan. Why? Because he is worthy.
He didn't refuse. Hindi siya nag-refuse. He came and took the book out of the right hand of him who sat on the throne. And when he had taken the book, the 4 living creatures, the 24 elders, fell down before the Lamb, each one holding a harp, a golden bowls, full of incense. At sabi rito, which are the prayers of the saints, and they sang a new song. This is a new song. Baka dahilan ang awit na ito is the song of redemption. Hindi ito awit lang ng pagtatagumpay, but the song of the redeemed. Hallelujah. At sabi rito, and they sang a new song, and they said, worthy are you to take the book and to break its seal, for you were slain and purchased for God, with your blood, men from every tribe and tongue and people and nation. You have made them to be kingdom and priests to our God, and they will reign upon the earth. Amen. So makikita natin, hindi na sila ngayon papunta sa kapahamakan. Sila ay papunta sa kapahamakan, pero napigilan at ngayon, mababalik na sila at sila ay maghahari na kasama ni Kristo. Yun yung tinatawag na redemption. Redeem. Sabi rito, pinakita rin, worthy are you to take the book and to break its seals, for you were slain and purchased for God. Purchased for God with your blood. Binili mo kami sa pamamagitan ng iyong dugo. Now, mga kapatid, ang tanong, how does he become worthy? Paano siya naging karapat-dapat? Well, lahat ang Diyos ang siyang naglatag ng requirement para ang magiging manunubos ay magiging karapat-dapat. Lahat dapat ay papasa siya sa lahat ng criteria na inilagay. Kailangan doon sa standard na ilalagay ng Diyos ay walang i-compromise dito. Lahat ng standard ay dapat what? Ma-meet. And failure to meet the standard, ito ay magiging disqualification sa kanya para siya ay hindi maging redeemer. Now, alam niyo ang sabi ng Book of Romans chapter 3, pinakita ron, lahat ng tao, all have sinned and fall short to the glory of God. Lahat ay nagkasala at walang nakaabot doon sa pamantayan na inilagay ng Diyos. And that's the reason, kung walang makakaabot sa pamantayan, lahat ng magfe-failed, lahat ng magfa-fall short, sila ay paparusahan. So, kung ang buong creation, lahat ng tao, ay hindi nakaabot sa standard, what will happen to all the men? To all men? Lahat sila ay mapapahamak. Hallelujah. So, ganun kabigat yung ganitong bagay. And at yan ang bagay na hindi alam ng tao. Yan ang bagay na iniisip ng tao na iniisip nila sa pamamagitan ng mabuting gawa nila, pwede lang bayaran ang kanilang kaligtasan. No, sir. Ang taas ng standard ng Diyos. And even yung mabuting gawa ng isang tao ay hindi makakadagdag ng anumang bigat doon sa timbangan ng Diyos. Dahilan, ang way of balance ay mabigat yung kasalanan. So ano ang ilalagay mo sa kabilang bahagi para umangat yung kabilang bahagi? Mga kapatid, ang mabubuting gawa ay hindi man lamang magpapaangat nung mabigat na kasalanan na nasa kabilang panig.
Pagsama-samahin na ang lahat ng mabubuting gawa ng isang tao. Ano sabi ni Apostol Pablo? Sabi niya, bagamat ibigay ng tao ang kanyang sarili para sunugin, pakainin niya lahat ng tao sa ibabaw ng lupa, gawin niya ang lahat ng mga charitable work, wala pa rin itong magagawang anuman sa kanyang kaligtasan. Ganun kamahal, hindi niya kayang patikwasin ng bahagya yung kabilang timbangan. Now, makikita natin sa ganitong bagay. Now, ano ang Diyos ang naglagay ng naglagay ng pamantayan para sa isang manunubos. At alam nyo, sa Old Testament pa lamang ay pinakita na kung ano ang klase, mga pamantayan na inilagay ng Diyos. Ang unang-una na inilagay ng Panginoon sa isang manunubos, dapat siya ay malapit na kamag-anak. A kinsman, isang malapit na kamag-anak. So, hindi tayo pwedeng tubusin ng anghel. Hindi tayo pwedeng tubusin kahit ng Diyos sa kanyang kalalagayang espiritu. Ang kailangan na tutubos sa atin ay katulad natin. A kinsman redeemer. So, ito'y nilagay ng standard ng Diyos. Nilatag niya sa Old Testament na ang manunubos, pag ang kanyang ari-arian na inibenta, ang pwedeng tumubos sa kanya, hindi ang ibang tao, kundi ang kanyang mismong malapit na kamag-anak. Yan ang dahilan, mga kapatid, kinakailangan ang ating Panginoon magpunta sa ibabaw ng lupa at maging tao. So, that's point number 1 na requirement. So, ang ating Panginoon ay dumating sa ibabaw ng lupa. But, hindi lamang siya dapat basta dumating dito. Dahilan ng buong creation ay nasa ilalim ng kasalanan. And that's the reason nang dumating ang ating Panginoon, He bypassed the natural way of birth. Bakit ang ating Panginoon kinakailangang ipanganak sa pamamagitan ng isang dalaga? Ipinanganak siya sa pamamagitan ng dalaga at inihula sa aklat ni Isaiah, behold, the virgin shall conceive. Isang babae, isang dalaga ang manganganak. At bakit dalaga? Dahilan anumang taong ipapanganak sa pamamagitan ng pagsasama ng lalaki at babae, lahat ng ipapanganak nila ay makasalanan pa rin. Ipinaglihis sa kasalanan at ipinanganak sa kasalanan at lumaki na nagsasabi na may kadayaan. So, merong sinful nature and Jesus bypassed this way. Nilagpasan niya ang ganitong bagay. So, doon sa unang criteria ay siya ay pumasa. Amen. Dahilan doon pa lamang sa unang pangungusap ng ating Panginoon, nang mahulog sa pagkakasala ang unang lalaki at ang unang babae, ang Panginoon ay nagsabi doon sa serpente at pinahayag niya ang unang ebanghelyo sa kanya at sabi sa kanya, pag-aalitin ko ang iyong binhi at ang binhi ng babae. At sabi niya, ang binhi ng babae ang dudurog ng iyong ulo. Merong isang ipinangako na magiging karapat-dapat na siyang magka-crush ng ulo ng serpente. At pinakita rito, so siya ay ang Hebrews chapter 10, pinakita ng Hebrews chapter 10 na sa verse 7, Hebrews 10 verse 7, sabi riyan ng verse na yan, behold, I have come in the volume or in the scroll of the book. It is written of me. To what?
to do your will, O God. To do your will, O God, from the very start up to the end. Mula sa pasimula. Well, sino ang kayang gumawa ng ganitong bagay? Walang tao na kayang gumawa nito. Dahil lang tayo ay gagawa and then the following day we will fail. Babangon tayo at magsisikap tayo pero sa susunod na linggo, magkakamali at mahuhulog at magkakasala. Pero ang ating Panginoon na nakahula sa aklat na ito, gagawin niya ang buong kalooban ng Diyos mula sa pasimula hanggang kawakasan. Without failure. Without any failure. Walang anumang, hindi katulad ng tao na parang minsan may ningas hugot. Ang init, naglalagablab. Then pag natapos yung alab ay namamatay. But not with our Lord Jesus. Sa pasimula, ang unang pagdating niya dito is true virgin birth. At ang unang lugar ng kanyang kapanganakan ay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Bethlehem kung saan doon ipinangako na ipapanganak ang Mesaya ay doon siya isinilang. Sa isang simpleng paraan na ginawa ng Diyos, si Mary ay taga Nazareth sa lugar ng Galilee, pero dahilan ang emperor sa panahon yun ay nagbaba ng utos, lahat ay magtatax. So kinakailangan nila Mary at ni Joseph ay mag-travel from Nazareth papunta doon sa Jerusalem, sa lugar ng Judah at sa may bahagi ng Bethlehem. At nang siya'y nakarating doon, saka siya nanganak. Now mga kapatid, titingnan natin ang ilang mga bagay. So, from His birth, so titingnan natin yung kanyang pagiging, uisisahin natin ang kanyang pagiging karapat-dapat. Mula sa kanyang kapanganakan, at doon sa lugar na dapat siya ipinanganak, ay natupad ang kasulatan. Nang dumating ang mga Magi, 2 years later, ay naghanap sila nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo. At inalam nila mula sa mga doctor of the law, saan ipapanganak ang Mesiyas. Sabi niya sa Bethlehem, sa isang maliit na bahagi ng Bethlehem, doon ipapanganak. So doon siya ipinanganak. Then, pag-start niya ng kanyang childhood, sa kanyang pagkabata, ang ating Panginoon, anong sabi ng chapter 17 ng John, verse 19? John 17:19, anong sabi ng ating Panginoon? For their sake, I sanctify myself. For their sake, para sa atin, para siya maging karapat-dapat. Sabi niya, for their sake, I set aside myself. The word sanctify is to set aside for service. I set aside myself. I sanctify myself that they themselves also may be sanctified in the truth. Hindi siya nakipaglaro sa mga bata. Hindi niya ginugol ang kanyang childhood sa paglalaro. Ginugol niya ang kanyang childhood. 12 anyos siya, nakita siya doon sa templo. Hindi siya sumama sa karamihan sa pag-uwi. Nandun siya sa templo at siya ay nakikipag-usap sa mga doctor of the law. Nagtatanong at nakikita ang kanyang karunungan. At pagdating niya, pagdating ng tamang gulang, at the age of 30 years old, ang ating Panginoon ay nagpunta kay John the Baptist.
At sinabi ni Juan Bautista, sabi niya, hindi ako dapat ang magbautismo sa iyo, akong dapat mong bautismuhan sapagkat John the Baptist sensed it. Na-sense niya kung sino ang lumalapit sa kanya. But prior to that, ang sabi ng Biblia, nang umuwi si Jesus at the age ng 12 years old, approximately, ay umuwi siya nakasama ng kanyang magulang at siya ay nagpasakop sa kanila. So hindi siya naging masuwayang bata. Nagpasakop siya sa kanyang mga magulang hanggang sa siya ay lumaki, hanggang sa siya ay magpakita para sa kanyang public ministry. At nang siya ay bautismuhan, sabi ng ating Panginoon, dapat nating gawin ito para gawin ang katwiran ng Diyos. So makikita natin, doon sa chapter 3, sa pagpapahayag dito, at sabi niya, verse 15 ng book of Matthew, and Jesus answering and said to him, permit it at this time, for in this way it is fitting for us to fulfill all righteousness. Para gawin ang buong katwiran ng Diyos. At nang siya'y mabautismuhan, doon sa baptism ay in honor ng Diyos ang anak na ito. At sinabi, this is my beloved son. Sabi ng tinig na yun, and behold, the voice out of the heavens said, this is my beloved son, in whom I am well pleased. But brothers and sisters, bagamat siya ay naging kalugod-lugod sa Diyos Ama, ay hindi pa rin siya karapat-dapat para mag-redeem. Well, maring tatanungin nyo, bakit hindi pa rin siya karapat-dapat? Tingnan natin ang Book of John. Book of John, chapter 1, verse 16. Anong sabi rito ng Book of John? Verse 16, sabi yan. Ang tinutukoy dito ay ang ating Panginoon. Dahilan ng verse 14, ang verse 14 ay pinakita, and the Word became flesh. In the beginning was the Word, and the Word became flesh, sabi ng verse 14. So tinutukoy ang pagdating ng ating Panginoon dito sa ibabaw ng lupa. Verse 15, John testified about him and cried out saying, this was he, ito siya, na aking sinasabi na darating na mas mataas kaysa sa akin, sapagkat siya'y mas nauna sa akin, wika niya. And verse 16, for of his fullness, we have all received grace upon grace. So, until ng kanyang fullness, hindi natin matatanggap ang biyaya. Hindi natin matatanggap ang biyaya. Meaning to say, hindi siya pa rin karapat-dapat maging Redeemer. Although, siya'y pinanganak, siya'y lumaki, na siya ay lahat ng bagay ginagawa niya sa katwiran, but still, kinakailangan niyang ma-reach yung fullness. At doon lamang sa kanyang fullness, doon lamang sasagana ang biyaya ng Diyos sa lahat. But without this fullness, hindi natin pa marireceive ang biyayang ito. So still, hindi pa rin siya. Pero dito, pinapakita ng banal na kasulatan, siya ay nabautismuhan at siya ay inacknowledge ng Diyos na sabi niya, this is my beloved Son in whom I am well pleased. At sa sumunod na mga pangyayari, dahilan ang kinakailangan niyang gawin ay gawin ang kalooban ng Diyos lahat
lahat. Walang maiiwan, walang hindi magagawa. Lahat ng kalooban ng Diyos ay dapat perfectly ay maisakatuparan ang lahat ng bagay. Otherwise, hindi siya magiging karapat-dapat. Kaya, pagdating niya sa kanyang earthly ministry, ano ang main purpose na nasa ating Panginoon? Isang panahon, kasama siya ng mga alagad at tanghaling tapat, sila ay dapat nang kumain. Ang mga alagad ay umalis at pumili ng pagkain. At habang bumibili ng pagkain ang mga alagad, then may dumating isang babaeng Samaritana. At siya nakipag-usap doon sa babaeng Samaritana dahilan kinakailangan niyang ipahayag sa kanya. At pagkatapos ng kanilang conversation, ang naabutan nila ay ang masayang-masayang babaeng Samaritana na hindi na nila naabutan yung pagtataray ng babaeng Samaritana ng una. Ang naabutan nila ay yung nagigiliw na babaeng ito na nagsasabi, sabi niya, ang ginagawa mo ay sinabi ng aming mga magulang, kapag dumating ang Kristo, ang ginawa mo ay yun ang kanyang gagawin. At sabi ng ating Panginoon, ang nagkakikipag-usap sa iyo ay siya na nga. At sa galak ng babaeng ito, iniwanan ng water pot, umuwi ng Samaria, at pinatotoo ang lahat ng mga bagay, iniwanan ng ating Panginoon. At sabi ng mga alagad, Panginoon, kumain ka na. Sabi ng Panginoon sa verse 34 ng chapter 4 ng John, my food is to do the will of Him who sent me. And what? To accomplish His work. To finish His work. My food is to do the will of Him who sent me and to finish or to accomplish everything. Tapusin ang lahat ng mga bagay. Wala siyang iwanang kagaya ng kasabihan, walang bato na iiwan ng hindi na baliktad. Bawat bagay na dapat niyang gawin, bawat kalooban ng Diyos ay dapat niyang isagawa. Sabi pa ng, so prior to that, well, nakita natin ng ating Panginoon na siya ay nag-ayuno ng 40 araw at siya ay tumanggap ng kalakasan at kapangyarihan. So, habang sa pagpapatuloy ng buhay ng ating Panginoon, nakasulat sa Kanya na siya ang gagawa ng buong kalooban ng Diyos. At ito ang magiging daan para siya maabot niya yung Kanyang fullness. At anong sabi ng Book of Hebrews? Sabi ng Book of Hebrews, pinakita rito, Hebrews chapter 5, ano ang magiging huling kalalagayan ng ating Panginoon? Sabi rito ng verse 8, chapter 5, although He was a son, He learned what? Obedience from the things which He suffered. Bagamat siya ay anak, pero natutunan niya ang pagtalima, pagsunod mula sa mga bagay na kanyang dinaranas. Mga bagay na kanyang naranasan. Merong isang panahon, pagpapatuloy ng kanyang ministry, can you imagine, 3 taon niya lamang dapat tapusin yung pinapagawa ng Diyos Ama sa kanya. Merong time frame at isang panahon doon sa isang bundok na tinatawag na ito'y mas kilala sa bundok ng Tabor
na siyang lugar na bundok na doon ang ating Panginoon ay na-transfigured. Nagkaroon ng transfiguration. At sa bundok na yon na tinatawag na Mount Transfiguration, habang siya'y nananalangin, sabi ng Luke chapter 9 verse 28, kung ating titingnan ang verse na ito. Luke 9. Pinakita diyan na habang siya ay after ng ikawalong araw, kinuha niya si Pedro, si Juan at si Santiago, umakyat sa bundok para manalangin. And next verse, at habang siya ay nananalangin, ay nagbago ang kanyang anyo at naging kakaiba ang kanyang damit, ay kumikinang na walang katulad ang kaputian at pagkakinang ng kanyang damit. And next verse, sabi roon, at habang siya ay nananalangin at nagbagong anyo, nakakita sila ng dalawang lalaking nakikipag-usap sa kanya, at yun ay si Moses at si Elias. At ang kanilang pinag-uusapan, sabi sa verse 31, ang pinag-uusapan nila who appearing in glory were speaking of His departure. Ang pinag-uusapan ay ang kanyang pag-alis na kanyang dapat na gawin sa Jerusalem. Now, sa mga sumunod, prior to this Mount Transfiguration, kung babalik tayo ng kaunti, na ang ating Panginoon ay nasa lugar ng Caesarea, sa lugar ng Caesarea Philippi, doon sa lugar na yun, doon niya unang ipinahayag ang kanyang nalalapit na kamatayan. Imagine dito sa chapter 17 o sa Luke 9 na binasa natin, na chapter 17 naman ng Matthew sa ibang gospel, na doon sa Transfiguration, doon pinag-usapan ang bagay na kanyang gagawin sa Jerusalem. Dahilan, hindi siya mamamatay kung saan, hindi siya mamamatay sa Nazareth, hindi siya mamamatay sa Galilee, hindi siya mamamatay sa dagat, mamamatay siya sa Jerusalem. At dito sa Matthew chapter 16, sabi rito ng verse 21, dito niya unang ipinahayag sa mga alagad patungkol sa kanyang gagawin sa Jerusalem. From the time Jesus began to show His disciples that He must go to Jerusalem and suffer many things from the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised up on the third day. This is the first time na kanyang i-mention ang patungkol sa kanyang kamatayan. Dahilan, ang lubos, ang kanyang kasakdalan ay mangyayari sa pamamagitan ng kamatayan. You know, ang lugar na kinaroroon niya dito, na kanyang sinabi, ang kanyang kamatayan na, o paghihirap at daranasan niya sa Jerusalem, nasa lugar ng Caesarea. Well, kung i-Google map nyo ang Caesarea to Jerusalem, is almost 130 kilometers. So kapag kayo, tinataya ko minsan kapag kami pumupunta sa Candelaria, mula Cavite hanggang Candelaria is 80 kilometers. So yung 30 kilometers, gano'n ito kalayo. But, si Jesus, mula doon sa Caesarea, ay naglakbay papuntang Jerusalem. Why? Dahilan, kinakailangan niyang idalhin ang kanyang sarili. Kinakailangan niyang ialay ang kanyang buhay para sa tinatawag na kamatayan. So, pinakita riyan sa ilang mga pangyayari sa banal na kasulatan, mula dito sa chapter 16, kung inyong titingnan ang buhay at ministry ng ating Panginoon, mula dito sa chapter 16, wala na siyang ibang direksyon at isip at laman ng kanyang isip
kundi ang kanyang gagawin sa Jerusalem. Yung kamatayan na kanyang maranasan sa Jerusalem, yun ang kanyang focus. In fact, sabi ng isang bahagi ng gospel, nang siya'y dumaan sa Samaria, parang hindi na siya tinanggap doon. Alam niyo kung bakit? Dahilan wala na ang kanyang kaisipan sa healing of the sick. Wala na ang kanyang kaisipan sa pagpapagaling ng mga may karamdaman. Ang kanyang focus na ay para sa kanyang kamatayan. Nakukuha niyo ba yung punto ko, mga kapatid? Bakit nagalit sila? James and John, sabi niya, Panginoon, bakit hindi ka inintindi ng mga taong ito? Gusto mo pagpababa kami ng apoy galing sa langit? Well, dahilan sa panahong yun, ramdam na ng mga taga-Samaria na wala na ang kanyang puso sa kanila. Dahilan, meron ng ibang direksyon ang kaisipan ng ating Panginoon. Ito ang kanyang dadanasin sa Jerusalem. Nakapokus na siya doon sa kanyang kamatayan. At mapapansin natin sa mga huling araw na ito, wala na siyang ibang sinasabi sa mga alagad, kundi ang kanyang maranasan sa Jerusalem. Ang kamatayan na kanyang mangyayari sa kanya. So mga kapatid, so at the end, hanggang sa siya ay makarating sa Jerusalem at naganap ang lahat ng mga bagay. So, papas forward na tayo doon sa crucifixion. Sa crucifixion, sabi ng chapter 19, verse 30 ng book of John, sabi rito, ito yung mga huling 7 last word ng ating Panginoong Jesucristo. Yung panglimang salita niya. Sa verse 27. Then he said to his disciples, Behold your mother. Behold your mother from the hour behold your mother. From that hour, the disciple took her into his own household. Verse 28. Sa crucifixion pa rin ito. After this, Jesus, knowing that all things had already been accomplished, to fulfill the scripture, said, I am thirsty. So ang ating Panginoon, masyado siyang observant sa mga nangyayari sa Kanya, according to the scripture. And sabi niya, nang makita niya, knowing that all things, alam niya na naganap na ang lahat ng mga bagay. That all things had already been accomplished. Ito yung kanyang inaantay. My food is to do the will of Him that sent me and to finish and accomplish His work. And knowing that all things had already been accomplished, to fulfill the scripture. The sixth word ng ating Panginoon, sumigaw siya, I am thirsty. And a jar full of sour wine, isang lalagyan na merong maasim na alak, ay binigay sa kanya, nilagay niya sa isang sponge at pinasipsip sa kanya, full of the sour wine upon a branch of hyssop, and brought it to his mouth. Verse 30. Sabi ng verse 30, Therefore, when Jesus had received the sour wine, He said, It is finished. You know, mga kapatid, ang pangusap na ito, it is finished, and He bowed His head and gave up His spirit. Alam nyo, ang pinapakita nito ay kagaya ng isang sundalo na magre-report sa kanyang superior o sa kanyang commander at sasabihin niya, mission accomplished. It is finished.
At doon siya sumigaw sa isang bahagi, my God, why hast thou forsaken me? And he gave up the ghost. At siya ay natapos niya ang lahat ng mga bagay. Now mga kapatid, nang matapos niya, anong sinasabi ng Hebrews chapter 5, verse 8? Tingnan natin. Hebrews chapter 5. Sabi rito ng verse na ito. Verse 7, in the days of his flesh, he offered up both prayers and supplications with loud crying and tears to the one who able to save him from death, and he was heard because of his piety. Although he was a son, bagamat siya'y anak, ay natutunan niya ang pagsunod sa mga bagay na kanyang dinanas at mga bagay na paghihirap. Verse 9, gusto kong bigyan ng pansin ng verse 9. And verse 9, and having been made what? Perfect. Sabi ng John kanina, in His fullness. In His fullness, we shall receive grace upon grace upon grace. Ang pagsagana ng biyaya ay dadaloy sa panahon ng kanyang fullness. At dito sabi nito, and having been made perfect. So ang setting dito ni Paul ay natapos niya ang kanyang gampanin. Ito'y Gethsemane. At ang sumunod dito ay cross. At ang kamatayan. At na-fulfill ang lahat ng mga bagay. And having been made perfect, He became to all those who obey Him the source of eternal life. He became the source. Now mga kapatid, nang ma-reach niya na ang kanyang fullness, nang ma-reach na ng ating Panginoon ang perfection, well, kung perfection ang pag-uusapan, ito ang perfection na naranasan nating Panginoon nang maganap niya ang lahat ng bagay na pinapagawa sa Kanya. Praise God. Hindi lamang dahilan siya ay pinanganak na walang kasalanan. At siya ay nagpasimula sa ministry at nagpagaling ng maraming mga may karamdaman, kundi kinakailangan niyang ma-reach ang fullness. And when He reaches fullness, anong sabi rito? Hebrews chapter 9, verse 11. But when Christ appeared as the high priest of the good things to come, He entered through the greater and more perfect tabernacle. Nang si Kristo ay nagpakita na kagaya ng isang mataas na saserdote ng mga bagay na darating, ay pumasok siya sa mas dakila at masakdal na tabernakulo, hindi kagaya ng tabernakulo sa ibabaw ng lupa. Verse 12, at hindi sa pamamagitan ng dugo ng kambing o ng bulong baka, kundi sa pamamagitan ng ng kanyang sariling dugo. Ng kanyang sariling dugo ay pumasok siya sa banal na dako. Pinasok na minsan ng magpakailanman ang dakong banal at kinamtan ang walang hanggang katubusan. Amen. Now, ito na ngayon ang senaryo ng naghahanap ng karapat-dapat. Nag-step ang ating Panginoon, siya ang karapat-dapat. At nang siya ay pumasok doon sa eksena, kinuha ang aklat, nagsigawan ang mga matatanda at ang mga may nilalang na buhay at nagsasabi, karapat-dapat ka napagkat ikaw ay binili mo kami ng iyong dugo. Mula, hallelujah, pabalik sa Diyos, mula sa maangka ng lupa, wika, bansa, hallelujah.
Now, mga kapatid, ito ang dahilan bakit siya naging karapat-dapat. He become, hallelujah, he is now the worthy one. Hindi lamang dahilan sa siya ay dumating galing sa langit at walang kasalanan, kundi kinakailangan niyang ma-reach ang fullness, ma-reach ang perfection. At kapag na-reach niya ang ganitong bagay, ito ang panahon upang siya ay maging the worthy one. At nagawa niyang, hallelujah, tubusin at ibalik, hallelujah, at ang dapat na direksyon ng tao sa kapahamakan ay, hallelujah, napigilan. Napigilan. Sabi niya, nang dumating ang anak ng tao, dumating sa ibabaw ng salibutan, hindi para hatulan ang salibutan, kundi para ang salibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Mga kapatid, thank God, ang Diyos ay pinakilala sa atin ang ganitong paraan na hindi kagaya ng mindset ng mga tao na handa nilang iniisip nila ng kanilang mabuting gawa ay kaya ng bayaran ng kanilang kaligtasan. Napakabigat at napakamahal. It takes the life of the only begotten Son of God, who came to this world sinless and ready to fulfill all the will of God. At nang sa katuparan niya, mga kapatid, therefore, siya ngayon ay karapat-dapat na maging manunubos sa bawat isa atin. Purihin ng Diyos, palakpakan natin ating Panginoon. Tayo tumayo sa oras na ito. Hallelujah. Purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan at kanyang kagandahang loob sa atin. He's now the worthy one. Amen. Pwede ba natin awitin yung awit na yan? Hallelujah. The lion has prevailed. Praise God, praise God. He has prevailed. Hallelujah. Hindi lamang siya naging karapat-dapat, siya ay nagtagumpay. At siya ay nagtagumpay, at nang siya ay magtagumpay, mga kapatid, ngayon, ang bawat isa atin ay pwede nang tumanggap ng napakasaganang biyaya. Biyaya sa ibabaw ng biyaya. It's grace upon grace. Hallelujah. At ang buong katubusan ay kanya nang naihanda at kanyang inilaan sa bawat isa ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Tayo manalangin. Mahabaging Diyos, nagpapasalamat kami, Lord, sa iyong dakilang gawa. Tunay, kung hindi sa iyo, ang aming direksyon ay papunta sa kapamakan. Merong napakabigat na kasalanan na nangyari sa halaman ng Eden. Merong betrayal, Lord, na nangyari, Panginoon, na ibigay, hallelujah, ang karapatan sa kaaway, hallelujah, na dating iyong pinagkatiwala sa iyong mga anak, at ito'y nai-hand over sa kaaway, at mula noon, siya ay tinawag na Diyos ng sanlibutan ito. At nasa ilalim niya na ang kontrol ng buong mundong ito, Panginoon. At Lord God, siya ngayon ay nasa pagrurule ng kamatayan, at lahat ng kanyang gagawin ay sumira, magwasak, at pumatay, Panginoon. Ngunit Lord, naparito ka upang kami ay magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganan nito. Panginoon Diyos, salamat. Ikaw ang siyang karapat-dapat. Ikaw ang siyang tumayo, Panginoon, para sa bawat isa sa amin. Upang kami tubusin at ibalik kami sa aming dating kalalagayan at kami ay maibalik na isang maghahari na kasama mo. Hallelujah, sa ibabaw ng sanlibutan ito sa loob ng 1,000 taon. O dakilahin ka, pasalamatan ka, at papurihan ka, Panginoon, sapagkat ikaw ang nag-iisang karapat-dapat. Mauwi sa iyo ang buong karangalan. Hallelujah. Mauwi sa iyo, Lord, ang buong pagpapasalamat. Hallelujah. Mula sa iyong kapanganakan,
mula nang ikaw ay magkaisip hanggang sa huling, hallelujah, sandali ng iyong hininga, Panginoon, ginawa mo ang kalooban ng Diyos, hallelujah, para sa bawat isa amin, upang kami ay muling maibalik, hallelujah, sa aming dating kalalagayan. Mauwi sa iyong buong kapurihan, pagpapasalamat at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Hallelujah! Praise God! Praise God! Thank you, Lord Jesus. Worthy is the Lamb. Worthy. Dapat siya ang kordero na pinaslang. Oh, blessed be the name.